For today's video ay samahan nyo naman kami sa aming paglalakbay sa isang gubat. Ito yung pinakamatagal na karo na ginagamit ng Carabao sa karaniwan. Ito ay nagkakalaga ng 10,000 pesos. At sobrang tagal nito since of 1995. Sumama nga pala sa akin ang aking mga pinsan at aking kapatid. At kahit sa mainit na panahon at matubig na daanan, ay kinaya pa rin nilang sumama para sa isang misyon. At pagdating pala namin doon, susubukan namin humingi ng kaunting kamuti kahoy kung magbibigay nga ba si Lola. Gusto ko marami tayong makuha! Maka-enjoy tayo dito. Ang siya-siya ko dito na nakapunta ako dito kasi first time ako nakapunta dito. At narito ang swimming pool ng Carabao. Pwede ka rin itong maligo kahit anytime, anywhere. Heto ang pinapaliliguan ng Carabao tuwing tanghali o tuwing napapagod sila. At guys, ito pala guys ang mga kabuhayan dito sa bundok. Yung pagsasaka guys ng mga palay. Nagdali-dali kami tumakbo dahil medyo maulan na. Ano masasabi mo pag maulanan tayo? Anong mamar mo? Siyempre, mababasa tayo, siyempre. Oh. Wala tayong magawa, mabasa. Manumong sinipunan. Himo! Kalo sang dahon sa saging. Mabasa, wala tayong magagawa. Ma-share sa payong. Sa sobrang dami namin ay dalawa lang pala yung nadala nilang payong. Medyo maulan na at makatol ang tubo, ay kailangan natin itong bilisan. At nagdali-dali kaming tumakbo papunta sa aming pupuntahan para hindi kami maulanan. Ito yung sasakyan na tinatawag na karusa. Ito yung ginagamit sa Carabao upang makargahan ng mga iba't ibang mga uri ng mga produkto. Sa sobrang dami ng mais at kamuting kahoy dito at sa naring mga gulay, mapapawaw ka na lang talaga. Ito ang tinatawag nila na araro. At nagdali-dali agad kami na pumunta dahil malapit na ang kubo na aming pupuntahan. At nakita nga namin sila na nasa di kalayuan na naglalawig ng Carabao. So pag abot nato dire kay wala pa may tao, hulat-hulaton sa nato sila or hintayin muna natin sila. Sa sobrang ganda dito at payapa ay naglibot-libot muna ako sa paligid at tumingin sa kanilang mga alaga. At may baboy pa pala sila sa likod. Sobrang dami ng pananim nila. Meron silang baboy. At marami sila dito mga produkto. Meron sila mga manok at iba pang mga hayop. Ito yung tinatawag nila na pahingahan or sa Bisaya ay payag. Dito sila nagpapahinga kung tanghali. Naghintay kami ng mga ilang oras at hanggang sa nakarating na nga sila at nanguna na kaming kumuha ng mga kamuting kahoy. Sa dami ng kanilang kamuting kahoy ay hindi na nila kami pinabayad. Tumulong nga pala yung kapatid ko at ang pinsan ko at halos ako tumulong na rin at nilagay ko na lang yung aking camera sa ilalim. Dahil sa binigyan kami ng kamuting kahoy na walang bayad ay sobrang saya talaga namin at amin na itong isinilid sa sako. Ganito karami ang ibinigay sa amin nila Lola at sobrang saya talaga namin at malaking pagpapasalamat namin sa kanya. So syempre nabigyan tayo ng panibago na namang blessing. Ngayon ay mangunguha naman tayo ng aranghita. At pagkatapos nga namin nanguha ng kamuting kahoy ay nagpaunahan agad silang kumuha ng mga aranghita. Iwan ko nga ba sa inyo kung ano ang nakapangalan nito sa inyo dahil sa amin ay aranghita. Hindi biro ang umakyat dito dahil pag nahulog ka ay tsak, patay ka gid. Ganito nga pala kami pumipitas dito, nagdadala talaga ng plastic para medyo marami-rami. Sa aming paghihirap ay may mga nakuha kami mga bunga na aranghita at ang itong isang sakong kamuting kahoy. At ito po ang aming nakuha sa aming paglalakbay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Paki-share, paki-like at subscribe. Thank you!